naliligaw sa mga pangyayaring ito. Tingnan nyo mga kababayan, maging itong kanilang bisita kahapon, yung bisita nila na si Winnie Monsod, ay dismayado sa Senado. Kasi mas mahalaga pa daw ang pag-escort kay Jinggoy kaysa sa trabaho nila. Which is totoo naman mga kababayan. Totoo ang mga sinabi ni Winnie Monsod, bakit kayo ganito? Nakakahiya na ang pinagagawa nyo rito sa Senado. O ito po, ang pahayag mga kababayan. The whole thing is, here is the minority waiting and the majority is not here. Usually it's the minority who walks out. But they walked out, in the session. Here, the session never even occurred. I mean, what is that? When you're a presiding officer, you have to preside, and if you're not there, you make sure somebody is appointed. Correct. The pro tempore, he's also the majority, the majority floor leader. Then he should have called the minority floor leader and say, "Could you please preside? I am unable to attend." I don't know why he is unable to attend. Tell me, is accompanying Senator Estrada to wherever he's going, is that more important than presiding over a Senate session? I just ask yourselves, hindi ba? Any 7-year-old will tell you what is more important. I mean, what can they do except participate in a photo opportunity? Correct. And is a photo opportunity more important than a Senate session discussing so many things, and especially Correct. that just getting the committees going? Mama Opel. Wala pa. Hindi nyo ba na-realize yun? Na yung committees hindi pa nakakamit? So sa madaling sabi, ganito ang gusto niyang sabihin, mga kababayan, ni Winnie Monsod dito. That even the 7-year-old girl ay pwedeng sabihin o pwedeng masabi nito kung ano ang mas importante. 'Di ba? Kung yung pagpe-preside ba or yung pag-accompany dito kay Jinggoy Estrada. Let's say mga kababayan, etong ginawa ni Alan Peter Cayetano. Pagsama niya kay Jinggoy Estrada sa Camp Crame, ang tanong kasi doon, may magagawa ba si Jinggoy Estrada, mga kababayan, sa kaso nitong may magagawa ba si Cayetano sa kaso ni Estrada? Is he the lawyer, mga kababayan, nitong si Jinggoy Estrada? Bakit kailangan niyang sumama? May magiging papel ba siya doon? Di ba wala? Ang sinasabi ni Monsod, ang magagawa mo lang doon, sasamahan. Pero pagdating sa legal battle, wala kang magagawa dyan, mga kababayan. Ano ka lang dyan, meron. Photo ops lang ba ang gusto mo? Yung photo ops na yan, kung gusto mo talaga, kung ikaw ay naglilingkod sa bayan, di ba? Ang pwede mong gawin dyan, let's do your job first, di ba? Work muna. Gaya ng sinabi nitong si JB Ejercito, sinabi ni Kiko Pangilinan, sinabi ni Win Gatchalian, trabaho muna. Pag natapos yung session, mga kababayan, then puntahan nyo si Jinggoy. Kasi wala rin naman kayo magagawa dyan. Diba? Wala rin kayo magagawa dyan kahit anong pagpipilitin ninyo. Because yan ay part ng rule of law, mga kababayan, na pinatupad ng ombudsman. Diba? May warrant of arrest na. Kayo ang nagsabi na hindi nyo pipigilan kapag local court. Warrant of arrest ng local court ang ibinigay. Pero nagmatigas pa rin kayo kahapon, in fact, napahamak palalo si Jinggoy Estrada eh. Mamaya talakayin natin kung bakit napahamak lalo yan si Jinggoy Estrada sa ginawa nitong si Alan Cayetano. Wala silang magagawa dyan, guys. Epal lang talaga yung ano nila. Naging liway lang ito ni Alan Peter Cayetano, pa ulit-ulit kong sasabihin, dahil kinakabatutan itong si etong si Alan, 'di ba? Kinakabatutan, kinakabahan yan masyado, mga kababayan, sa pagkawala ni Jinggoy, 11-11 na lang sila. Tapos maari pa pag nagkaroon ng quorum, yung dalawa ay posibleng lumipat sa kabila.
Delikado ang kanyang Senate presidency. Kaya ngayon dinidelay niya. Dinidelay niya, mga kababayan. 2 araw na lang po ang session ha. Mag-a-adjourn sine die na sila. So by Wednesday, pag natapos yung session, adjourn sine die na sila, mga ka-GP Natics. Makikita nyo pa rin ang Senado sa mga committee hearing pero wala na po silang session. Last na yung session nila ng Wednesday. Tingnan nyo po yung mga hinahabol dyan. Yung kanilang mga privilege speech, yung mga dadaan po sa commission on appointment. 'Di ba? Oh, kung ang mangyayari ay ibo-boycott ng lahat ng mga senador, walang mabubuong quorum rather, wala na pong mga kababayan mangyayari, wala nang accomplishment, 'di ba? Wala nang progress. Na mangyayari. Ganun kaimportante yung araw, yung oras. Alam natin, walang Huwebes, walang Biyernes yan. Hanggang Miyerkules lang sila. Tapos sasayangin nyo lang ng ganito. 'Di ba? Biruin nyo. Mga kababayan, kaya siguro yung presidente ng Vietnam ay hindi na pumunta dyan kahapon dahil alam nila yung sitwasyon. Samantalang sa kabila, sa lower house, ay nakipagkita. Nakipag-meeting ito. Dito sa Senado, ayaw. So, kung ganun pa lang, mga kababayan, nakikita na natin na hindi lang pala mga Pilipino ang nakakaalam ng katarantaduhan na nangyayari sa Pilipinas. Nakikita rin ito ng mga, di ba, ng mga leader ng ibang bansa at tayo po ang nakakahiya. At sana, sabi nga ni Erwin Tulfo, makapagnilay-nilay na yung mga lilipat sa kabila, ay magpasya na kayo. Huwag nyo nang patagalin. Paalisin nyo na si Cayetano. Nagiging tanga-tanga, nagiging inutil ang Senate sa nangyayari na ito. Ang trabaho nyo, senador, 'di ba, gumawa ng batas. Hindi bantayan ang magnanakaw, hindi bantayan at samahan ang mga lumalabag sa batas. 'Di ba? Kayo ang mga legislators eh. Kayo ang mga nagpapasa ng bills. Tapos, mga kababayan, yung kinasuhan, yung may warrant of arrest, samahan nyo? Ano kayo? Enabler? Ng mga magnanakaw? Enabler kayo ng mga masasama ang loob ng mga korap na politiko? Tama-tama, magkakasama kayo. Majority puro magnanakaw, puro korap. 'Di ba? Kakahiya. Biruin nyo, mayroon kayong mga bisita, pinag-antay nyo yung mga bisita nyo. 'Di ba? Mga kababayan, sino ang alam nyo, kabastusan yan eh. Kabastusan yan. Sa bahay nga eh. 'Di ba? May bisita ka. Alam mo may bisita. Tapos hindi mo man lang puntahan. Oh. Yan ay mga ka-GP Natics, kabastusan. Paano pa natin maibabalik ang moral? Paano pa natin maibabalik ang integrity ng Senado kung ganyan? Tingnan natin mamaya kung anong mangyayari. 'Di ba? Mukhang hindi na naman a-attend to mga to eh. Mukhang papaabuti ng Miyerkules para hindi po makabuo ng quorum at hindi mapalitan agad itong si Cayetano. Kasi kung mangyayari yan, mga kababayan, maliwanag na sa akin na ang target talaga nila ay itong impeachment ni VP Sara Duterte. Na patagalin. Patagalin kung kailan magsisimula. Kasi ang alam ko, by June 4, dapat mag-start na yan eh. 'Di ba? Oh. Okay, ito naman ang mamimiss niya kasi si Beshi niya la kay GP, sabi ni Rolly Labrador. Ganun ba 'yon? Sige. Loko-loko kayo ha. Okay. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Yung pagharang po o